Ma'am, nanggigigil po ako sa drills nyo sa Proped. Hahabutin na lang, ma'am. Pinapanood ko po. Ngayon ko lang po siya na-encounter. Thank you po, ma'am. More drills po from Sir Bong. Hi, teachers! Hi, future LVDs! Kumusta? Kumusta? Dahil dyan, alam nyo ba bakit ko na pinos yun? Yung boosters na yon. Balak ko na siyang irasyo sa inyo, yung lahat ng boosters na ipopost ko. Teachers, sabi ko sa inyo, maging wise kayo sa pagre-review. Yung mga drills, lalo na yung mga pabaon. Panoorin nyo na para familiar na kayo sa mga tanong. Lalo na at malapit na po. Alam nyo ba, nagigilty talaga ako kasi may mga questions kayo. Ang dami akong questions na nakikita, may mga tinatanong kayo. Pero hindi ko po lahat nasasagot. Gigil na gigil akong sagutin yan. Pero, limit lang po ako sa time. Kasi po, binabudget ko talaga yung time ko dahil sa dami ng ginagawa. Pero may mga plano po akong sagutin yan. Pero sinasagot ko muna kung ano muna yung mas sa tingin ko na importante. May mga topic pa kayong gustong tanungin? Pag may time pa, sige. But now, ibigay na muna natin yung mga importante talaga. But of course, sabi ko nga sa inyo, kung pinanood niyo yung mga dati kong video, maintindihan niyo yung mga concept doon. Ng Prof. Ed especially. Tapos magbasa-basa kayo ng mga drills. Maging familiar na kayo. At ngayon nga, irasyon na natin ang boosters. Sa CBRC, pag boosters, mga icon po ang mga nag-e-explain yan. Mga top-notchers. Super galing, kaya talagang matatandaan ko. Talagang hanggang ngayon, tanda ko pa paano mga itinuro. At yun ang isi-share natin para sa mga nagsiself-review. At bago nga natin irasyo yan, ilagay na muna natin itong mic. Let's see kung may pagbabago ba. So yan, ilagay natin. Yun. Ayan. So, naririnig na ba ako? Naririnig na ba ako? Mic test, mic test. So, syempre, ilalagay lang natin yung dito. Okay, let's see. At ngayon, pag-aralan na natin yan. Number 1, tabula rasa is a concept popularized by A. John Locke, B. Thorndike, C. Vygotsky, D. Albert Bandura. So yan, kasi kapag ganito, may mga comment dyan yung binabasa ko. Tapos di ba nagre-reply ako? Actually, natatakpan nila. Kaya so, we need this one para mabasa natin. Okay, what is your answer? A, B, C, or D? Umpisahan natin sa letter D, si Albert Bandura. Siya ba yung sagot? Okay, hindi po siya ang sagot. Sapagkat si Albert Bandura po ay kilala sa Bobodal. Okay, sa Bobodal siya kilala. At ano ang kanyang theory? Ang theory niya po ay social learning theory. Okay, alam niyo ba minsan, tinatanong din kung anong mga lahi niyan. Okay, kapag si Albert Bandura po, Albert Bandura, ang lahi niyan ay American. Okay, saan kilala si Albert Bandura? Bobodal. Ano yung theory niya? Social learning theory. Pag sinabi natin social learning theory, through observations, natututo ang bata. Imitations, ginagaya ng bata. Modeling, simulation. Kay Albert Bandura po yan. Letter C, Vygotsky. Siya ba ang sagot? Hindi pa rin. Ano ang theory ni Vygotsky? Socio-cultural theory. Ganun naman po ang kay Vygotsky. Iba ang social learning theory sa socio-cultural theory. May pagkahawig. Pero kay Vygotsky, social interaction. Ibig sabihin, di ba, kapag tayo ay nakikisama sa iba, nakikipag-usap sa iba, lalo na kapag mas magaling yan sa atin, tayo ay may mga natututunan sa kanila. Sa kanya din ang linguistic theory, yung ZPD or Zone of Proximal Development. Nakakasabay pa ba? Siyempre. Okay, letter B, Thorndike. Saan naman kilala si Thorndike? Siya na ba ang sagot? Hindi pa rin. Sapagkat si Thorndike or Edward Thorndike, saan siya kilala? Anong theory? Connectionism theory. Alam niyo yung mga laws of learning, law of readiness, law of exercise, law of effect. Hindi lang yun, may law of belongingness pa, frequency, like that. Ang mga yun po ay kay Edward Thorndike po, connectionism theory. And letter A, John Locke. Of course, hindi na natin sagot si D, C, D. Eliminate na pag hindi na sila kasi kilala nyo na sila. That's why the answer is letter A. Si John Locke po ang kilala dyan sa tabula rasa. Sa kanya naman po, yung natural law, empirical theory. So the answer is letter A. Sino ang nakakuha ng tamang sagot? Okay, sabihin mo nga sa akin kung sino to. Connectionism theory, Thorndike. Sino naman etong Bobodal? Albert Bandura. Linguistic theory, Vygotsky. Tabula rasa, John Locke. Kung hindi ka pa familiar sa mga taong yon, kindly read our professional education notes. Nasa Google Drive po ito, makikita ninyo, basahin ninyo.
Lalo na sa mga magre-review pa lang, ito po ay summary na. Kumbaga, keywords na lang po yung nandito, yung mga important notes na lang po talaga. Meron din po akong video about dito sa mga tao po, sa mga theory. Kindly search po sa playlist ang Child and Adolescent Development tsaka yung Facilitating Learning. Kung gusto niyo sa YouTube, meron din po. Mas okay sa YouTube kasi naka-compile na po sila, naka-playlist din po sila. At yun lamang po. Thank you po. Sana mapansin, mga malapit na ang exam pero konti pa lang ang nare-review ko po. Ano ang gagawin ko? From Miss J. Hi teachers! Hi future LPDs! Kumusta? Okay, ano ba ang dapat gawin? Huwag nyo nang hayaang kabahan pa kayo. Or yung bang magpa-stress pa kayo dahil konti pa lang nare-review ninyo. Natural lang yan. Naramdaman ko din yan kahit sa dami ng na-review ko. Feeling ko konti pa rin. Pero teachers, ano sabi ko sa inyo? Review. Kung ano ang kaya nyong ibigay, ibigay ninyo. And then ipag-pray ninyo. Teachers, more on drills na tayo. Kung hindi na kayang mag-memorize, okay lang yan. Ipahinga ang utak. Then, review ulit. May ilang days pa. Alam nyo ba, may mga 2 weeks, nagtatap pa yan. Kung kaya nila, kaya ninyo yan. And here's another topic that you should know before taking the board exam. Wait, before that, may I ask, nasasagot nyo ba yung mga drills? Kung nasasagot nyo yan, ibig sabihin marami na kayong alam. May alam na kayo. Pero kung konti pa lang yung mga tama ninyo, itama nyo na yan. Mag-review pa kayo. Marami-rami pa. Oras ang meron kayo para makapag-review. And now, let's have number 2. Okay, I will read here. Which of the following refers to the law of exercise by Thorndike? So, napag-usapan pa lang natin yan sa number 1. Yung connectionism theory ay kay Edward Thorndike po. At yun na nga, pag-aralan natin ang law of exercise. Ano ba ibig sabihin ng law of exercise? So, ibig sabihin yan, often repeated. Alam mo yon, kapag lagi mong ginagawa, mas nakukuha mo. Mas mapaperfect mo. Sabi nga, di ba? Practice makes perfect. Kaya yung pagdidrills ninyo, 3 beses yung ulitin yan hanggang ma-perfect ninyo. Ilang beses yung sagutin yan hanggang sa malaman nyo lahat. And that is a law of exercise. Yung drills yung yan, law of exercise hanggang sa ma-memorize ninyo. So, meron tayong A, B, C, and D. What is your answer there? So, A, if the end result will be beneficial to the student, he or she will probably perform well. Letter B, if the student is prepared to accept the new knowledge, he or she will be able to perform well. Letter C, the rate of practice is inversely proportional to the level of the performance. And letter C, the more the student repeats performing on act, the higher the chance that he'll perfect it. So teacher, pagpasensyahan niyo ako, it's like nabubulol talaga ako. Lalo na pag minamadali ko. Kaya basa-basa din kayo pag may time. Pare-pares tayong teacher dito. Tapos nilalamig na din ako. Inaantok na din. Sa totoo lang, anong oras na? Anong oras ko to pinire-record? Tignan niyo ha. 12:51 a.m. Midnight. Ito lang kasi yung time na meron ako. So, ayun. What is your answer? Teachers, pagdating sa Prof-Ed, you should know how to look or find the keywords. Minsan talaga makikita mo dyan, parang tama lahat, pero may keyword dyan na yan talaga yung magkoconnect sa tamang sagot. Exercise. Kapag exercise often repeated, ano yung may word dyan sa A, B, C, or D na may word na repeat? At yun ang sagot. What is your answer? Letter? Sigaw mo na. Pagkakapakita. Okay, the answer is letter D. Why letter D? Kasi the more the student repeats performing an act, di ba, pag paulit-ulit niyang ginagawa, yun yung mas mataas ang tsansa na mapaperfect niyang isang bagay. Kaya ikaw, kung gusto mong pumasa sa board exam, kung gusto mong mag-top, ulit-ulitin mo yung mga drills hanggang sa makabisado mo. Hindi mo lang kakabisaduhin, but also understand and memorize the concept. At dahil dyan, papasa ka at magtatap. At yun lamang po, thank you po. By the way, kung naghahanap ka ng theory ni Edward Thorndike, na-explain ko na rin yan. Nasa playlist lang dito sa TikTok or sa YouTube. Lahat ng laws na yan. At yun lamang po, thank you po. Akala ko hindi na ako aabot sa number 3. Inaantok na yung mata ko. Sumasabay kasi yung wifi, nagpapapansin. Minsan gusto ko na talagang mag-live, kaso lang hindi ko pa mapag-aralan yung sa StreamYard, dati nagawa na namin yun sa YouTube. Nung may mga paangat program kami noon. Kaso lang medyo ang dami pang Chena, SKL. So ma'am, baka may alam kayong vitamins na magandang i-take habang nagre-review. Nalilimutan ko po kasi minsan yung mga ibang na-review ko na. Para hindi makalimutan, drills ulit. Natural lang minsan yan. Pero, wag gagawin sa actual board exam. Okay, may vitamins ba akong iniinom? May shinare ako sa inyo dito noon. Sa March takers noon. Wait, tingnan ko. I think this one. Kasi sa CBRC noon, may binebenta sila doon.
which sinasabi nila na mas mura. At doon din ako bumili pero hindi ko pa kayang bilhin noon yung buo. Kasi ilang ano na lang, ilang days or weeks na lang, kaya hindi ko na rin binili yung buo. Tapos nagkataon parang naubusan din. And then, eto yung binili ko noon. Parex yata to, vitamin B1 plus B6 plus B12. So, eto yata yung ininom ko noon. Sa mga nagre-review sa CBRC, pa-sure naman po. Ayan, vitamins yung mas maganda or nire-recommend kasi doon magpupuyat ka para gising na gising ka kapag nagre-review. Pero kapag naman yung talagang pag-memorize ako na-try kong uminom ng Memory Plus Gold. Tama ba? Memo Plus Gold ba yun? So, kindly check me na lang po if I'm correct. Pero yun po, yun yung mga ininom ko noon. Pero yung Memo Plus din, hindi ko rin siya as in buong binili. Kasi malapit na rin noon yung board exam. Sa totoo lang, hindi na sana ako iinom noon. Kaso parang nakikita ko yung iba umiinom. Sabi ko ba, why not? Kung gagastos man lang, baka ito pa itap ko. Charis. At ito na nga, let's have number 3. Okay, sabayan niyo akong magbasa. Let's read number 3. Which of the following teacher most likely demonstrate Vygotsky's work in teaching? Ayan, ayusin ko na magbasa. Baka sabihin, teacher ko pa naman. Oh, yung hirap naman nun, no? But of course, I do understand. So, A. She shows, ayan, bulol na naman sa S. Okay, she shows the student how a dance should be performed. B. She relates the new knowledge from a previous experience. C. She provides assistance as the student performs. And letter D. She punishes an unruly student. Ano yung kay Vygotsky dyan? First, ano nga ba yung kay Vygotsky? Saan ba siya kilala? Kung mapapansin ninyo, kay Vygotsky, di ba, yung socio-cultural theory, yung linguistic theory. Pero may kilala pa sa kanya, yung dun sa ZPD or yung Zone Proximal Development. Yun ang dun sa scaffolding. Ano ba yung scaffolding? Di ba, yun yung nag-a-assist or nag-guide sa bata para ma-finish niya yung task. Yun yung kay Vygotsky. So, asan yung word dyan na kay Vygotsky na scaffolding or assist? A, B, C, or D? Okay, before we answer that, alam nyo ba kung sino ba talaga yung totoong nag-coin ng scaffolding? Hindi talaga si Vygotsky. Ang gumamit na niyan ay si Vygotsky. Pero yung nag-coin po ng scaffolding, sino? Sige nga, isigaw mo nga. Aba, magtatap pag alam yan. Okay, yes, si Jerome Bruner po ang nag-coin po ng scaffolding. Okay, kung mapapansin nyo sa letter A, yan yung pagde-demonstrate. Sa letter B naman, constructivism. Sa letter C, may word dyan na assistance. Ina-assist ang bata. At letter D, punishment. Kanino yung punishment na yan? Kay B.F. Skinner, tama ba? Okay, what is your answer? Okay, isigaw mo na. The answer is letter C. Yes po. Letter C, why? Kasi po, si teacher nagpo-provide po siya ng assistance sa bata para makapag-perform. Kasi po, si Vygotsky, sa kanya yung sa scaffolding niya. Ang isang teacher o yung matanda po, siya po yung nagsisilbing assistant or nagsisilbing guidance po para magawa po ng bata ang kanyang task. Nakuha ba? Papasa ba? Papasa na? Magtatap pa. At yun lamang po. Thank you po. Pag nabasa po ng machine na dalawa ang sagot, mali na po ba agad yun or di na po babasahin ng machine yung paper? Hi teachers, our future LPTs, magandang katanungan to. Okay, unang-una po sa lahat, isa lang po dapat ang isi-shade po ha. Kaya tignan pong mabuti, i-check pong mabuti ang sinishade niyo po. Pangalawa, please po, huwag kayong maglalaktaw. Ano ibig sabihin ng maglalaktaw? Like for example, number 14, na-shadean mo yan. At yung number 15, nakalimutan mong shadean. Napunta ka na sa number 16. Please, never do it. Huwag mong hayaang mangyari yon. Because, hihinto na doon. Magi-stop na yung machine. Hanggang doon sa number 14 na lang siya. Yun yung sabi sa amin. Kaya please, be careful. Magkaroon kayo ng technique paano yung pag-shade ninyo. Na-share ko yan, pwede kayong 1 to 20 muna shade, tapos 1 to 20 ulit, 1 to 20 ulit, ganon. Yung iba kasi, sasagutin na muna lahat ng test paper. Ako ganun yung ginawa ko. Pero depende yan sa inyo. Kasi maaari namang 1 to 20 sagutin mo muna. And then shade. Shadean mo yung 1 to 20. Okay po ba? So please ingatan yung scantron, huwag dudumihan. Isa lang po, sa isang number, isa lang ang shadean. Bawal maglaktaw. Wala kayong imimiss na number. Di baling manghula. Basta walang imimiss na number. Do not shade the letter E. Dahil wala naman sa choices ang letter E. And kahit wala ang sagot, kung feeling nyo wala ang sagot sa A, B, C, or D, do not shade letter E. Meron at meron pa rin sagot dyan. Kung wala man, bahala na si PRC. And now, let's move to number 4. Again, ito po ay nakapost sa YouTube, Vinyl Vlogs po. Part 1 muna tayo ha.
Okay, let's answer number 4. Who is the proponent of respondent conditioning? A. Ivan Pavlov, B. B.F. Skinner, C. Bandura, D. Thorndike. Okay, na-explain ko na yan sa number 1. Yung iba dyan, sino kasi yung sa connectionism theory? Thorndike. Sino kasi yung operant or instrumental conditioning? Ayan, hindi ko pa nasabi yan. Si B.F. Skinner yon. Pero sa mga dati ko pong videos, na-explain ko na po yan. Sino yung sa Bobodal? Si Bandura. Okay, sino naman yung sa respondent conditioning? Okay, si Ivan Pavlov po. The answer is letter A. Okay, kung akala ninyo, yung respondent conditioning ay kay B.F. Skinner, mali po kayo. Yung classical conditioning po ay may other term, which is the respondent conditioning. Okay? So, yung kay Ivan Pavlov, classical conditioning or respondent conditioning po ang tawag. But yung instrumental or yung operant conditioning, kay B.F. Skinner naman yon, yung may reinforcement tsaka punishment. Naintindihan po ba? Ano naman itong mga respondent conditioning naman ito? Yan yung dun sa neutral, condition, unconditioned, yung principles po niyan, yung stimulus generalization, extinction, discrimination, spontaneous recovery, yung mga yon, na-explain ko na rin po yan dyan. Nasa playlist po dito sa TikTok or kaya sa YouTube, Binil Vlogs po. Nandiyan yan sa facilitating learning po, yung mga theories or kaya sa child and adolescent development. At yun lamang po, thank you po. Tama ba ang sagot mo? Papasa na yan. Grabe naman, anong oras na? It's 1:23 a.m. Ano ba yan? Wireless lavalier microphone. Sinipag ako sa'yo. Char! Ang ganda kasi ng quality niya. Nagtataka kasi ako dito sa TikTok na to. Dati pwedeng mag-save. Tapos nawala. Dati nga natanggal na yung 10 minutes. Tapos meron na naman ngayon. Tapos dati, sa akin, yung voice, pwede siyang may noise reduction. Tapos ngayon, wala na naman. Kaya sabi ko, parang maingay. Naririnig nyo actually yung aircon. Minsan nakabukas pa yung electric fan. Naririnig nyo yon. But now, I'm using microphone, yung lavalier, eto po. Kaya yan, boses ko na lang talaga maririnig nyo. SKL. Kaya pag may nakikita kayong gusto nyong bilhin dito sa TikTok shop, punta lang po kayo sa showcase ko. Baka naman. Char! At ayun na nga. Hi ma'am, true po ba more on situational ang Prof. Ed? Yes po. Situational po talaga ang Prof. Ed. Hindi lang siya basta-basta memorizing, but still, you need to memorize. Pag-aralan mo pa rin, sino yung mga proponent, ano yung mga theory nila, ano yung mga principles, memorize it pa rin sa lahat ng subject. But of course, hindi mo lang siya memorize, kundi you know how to apply it. Alam mo na paano siya intindihin. You know their concept. Kapag ginawa ng situation, kayang sagutin. And here's another topic that you should know before taking the board exam. And now, let's move to number 5. Number 5 pa lang tayo. So, this one is a part 1 of booster po. Nasa YouTube po yan. I hope hindi lang kayo nagme-memorize ng sagot, kundi naiintindihan nyo bakit yun yung sagot. Okay po ba? So, let's read number 5. A child who has kinesthetic intelligence will most likely enjoy which of the following activities? Okay, pinag-uusapan natin dito yung multiple intelligence. Tama ba? Okay, kanino ba ang MI or multiple intelligence? Kay Howard Gardner. Tama ba? Okay, tandaan nyo to. Invisible M. Invisible M. Yan kasi, sabi ko sa inyo, memorize nyo na dapat yung dun sa red notes ko. Okay, pag sinabi nating letter I, interpersonal. Umpisa na natin sa interpersonal na muna. Inter. Ibig sabihin, magaling yan sa pakikipagkapwa-tao or pakikisalamuha. Interpersonal. Next, letter N. Naturalistic. Ibig sabihin, sa nature naman po siya. Then, letter B or letter V, verbal linguistic. Diyan naman ay magagaling yan sa mga words. Sa pananalita, magtula, ganun. Declamation. And next, letter I, kanina ay sinabi natin interpersonal, magaling siya sa tao. No? Magaling siya makipag-socialize. Pero pag sinabi natin intrapersonal, mas kaya nating gawin ng isang bagay na tayo lang mag-isa. Mas madali nating matapos ang mga bagay-bagay na tayo lang mag-isa. Yung inter, mahilig siya sa groupings. But the intra, mas prefer niya mag-isa. Like me, may pagkaganyan ako, pero binabalance ko. Kasi sa teaching, kailangan collaboration, cooperation. Okay, again ang intra, self-paced. Next naman po is spatial or spatial. I think that is a spatial visual. Ito naman yung mga magagaling sa pictures, visuals. Then letter B is bodily kinesthetic. Ito naman yung gustong gumagalaw-galaw para matuto. Mas natututo pag gumagalaw-galaw. And letter L, logical. So, ibig sabihin nito, logic, numbers, math. And letter E is existential, about sa buhay, your existence. At yung letter M naman is music, musical, sound. Diyan naman magaling.
So what is your answer? A, B, C, or D? Ang tinatanong dyan, a child who has kinesthetic intelligence will most likely enjoy. Ano yung mas may enjoy niya dyan kapag kinesthetic intelligence siya? A, B, C, or D? Isigaw mo na. The answer is letter B. Hi mom, hindi na ako nag-review center because I have trusted you yung mga videos mo. Ako nanalig, thankfully. Take 1 ko lang, let March 2023. Grabe ka doon sa word na nanalig. Hi teachers, our future LPDs. By the way, sir, congratulations po. Pero ano sabi ko sa inyo? Simula nung March, yung mga March takers, ano sabi ko sa inyo? Additional nyo lang po ako ha. Huwag po kayong mag-rely lang sa akin. I mean, wag lang kayo mag-focus sa reviewers na meron ako, yung sinishare ko sa inyo, yung mga ratio. Wag lang sa akin. Gusto ko maging wise kayo. Hindi naman super na gutom. Yung tama lang. Baka yung sobra nyo kasing gutom, yung kahit hindi na kailangan, kinakain nyo pa. Okay? So, kainin nyo lang yung sa tingin nyo magagamit nyo na talagang malalagay sa utak na lulusog yung utak ninyo. Okay? Gets nyo what I mean? Pero maraming salamat po talaga, sir, ha? Pero teachers, wag lang po sa akin magpo-focus. Additional lang po ako, supplement lang po ako. Pero syempre, maraming salamat po sa tiwala nyo. Especially, March takers, March passers 2023. Sobrang laki ng pasasalamat ko sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi naman ako magpapatuloy ng ganito. Walang September lot takers na may makikita silang nagsasalita ng ganito. Kaya maraming salamat po. Dahil sa inyo, mas binigyan nyo ng kabuluhan ng buhay ko. Alam niyo yung kahit anong oras na talaga, pero, syempre, ingatan niyo pa rin yung sarili ninyo, ha, teacher? Nagre-review, magbigay pa rin ng time, magpahinga. Isa rin kayo sa mga sumasagot ng dreams ko. At yun na nga, mag-review na tayo. Baka sabihin pa ng iba, mag-review na tayo. Okay, now let's move to number 6. And now let's read. This model shows reading as an active process that depends on reader characteristic, the text, and the reading situation. Okay, what is your answer? A, bottom up, B, top down, C, interactive, D, down top. Okay, pag sinabi nating bottom up, let's say bottom, di ba? Baba. Galing sa baba, to pataas, bottom up. Ibig sabihin, from the text base. Text base po, nag-base tayo kung ano lang ang nabasa natin. Kung ano lang nabasa, yun na yun. Text base po. Wala kang gagawin dyan na super pag-iintindi mo na ikaw yung magbibigay ng meaning. Kundi kung ano lang ang sinabi sa libro, yun lang po. Kung ano lang nakasulat dyan, yun lang po. That is a text-based, bottom up. Ibig sabihin, simula sa baba hanggang sa pataas. Kung ikaw, magre-receive ka lang ng nababasa mo galing sa baba. Naintindihan? Yun yung bottom up. Text-based lang. And letter B, top down. Ibig sabihin naman yan, top down. Ito yung top, itong utak natin, tayong readers, tapos down, itong text-based na to. Okay, sa top down naman, tayo naman po yung nagbibigay ng kahulugan sa binabasa natin. Ibig sabihin, reader's base. Reader's base. Pag top down. Yung tipong may binabasa ka, pero nagbibigay ka rin ng sarili mong opinion. And letter C, interactive. Ibig sabihin, magkasama yan. Yung bottom up, tsaka top down. Kaya nga, interactive. Ikaw na may binabasa ka, okay, rini-receive mo, at ikaw din ay nagbibigay ng opinion mo. Or paano yung pagkakaintindi mo. Bilang mambabasa. Andyan yung text features and background knowledge. Ibig sabihin, binabasa mo yon hindi lang literally, kundi nagbibigay ka rin ng idea mo. Mas nauunawaan mo because you have a prior knowledge or background knowledge. And that is a interactive. And letter D, down top. Okay, hindi na kasama yung down top na yan. Wala namang ganyang word. Meron top down pero walang down top. Yung down top dapat bottom up siya. Kaya yon dapat familiar din kayo sa mga words. So what is your answer? A, B, C, or D? Ang sabi niya, as an active process, depends on the reader's characteristic, the text, and the reading situation. Meron siyang reader's characteristic, may reader's base siya. Meron din siyang the text, meron din siyang text base. So what is your answer? Okay, the answer is letter C, interactive. Kasi may reader's base tsaka text base. If gusto mo pa ng explanation, meron tayo sa playlist niyan. Meron dito sa TikTok or kaya sa YouTube about this bottom up and top down and interactive. Mas may mga explanation pa ako doon na naibigay. Okay, basta tandaan mo, pag sinabi nating bottom up, yung baba to up, ibig sabihin, text-based. Pag sinabi naman nating top down, galing sa taas, pababa, top down, tayo naman, ito yung reader's base. Naintindihan ba?
Pag interactive, dalawa na yan. At yun lamang po, nakuha ba ang tamang sagot? Papasa na. Thank you po. Hello po, kailan po tinetest yung diagnostic test? First day po ba? Recorded po ba yon? Thanks po sa pag-answer from Pretty Jenny. Hi teachers! Hi future LBDs! Kumusta? Okay, saan po bang diagnostic test? Kung sa school, yes, that is a first day. So, depende sa teacher. Yes, it's recorded, but it's not graded. Ano ibig sabihin ng recorded? Yes, isusulat yan, yung scores ninyo, pero hindi yan kasama sa pag-grade sa inyo. If you are asking me kung sa CBRC naman po, yes, ginaganap po yung diagnostic, I think, before ng review talaga. And then, yes, it's recorded, but again, it's not graded. And here is another topic that you should know before taking the board exam. Okay, now let's move to number 7. Which of the following is incorrect about language acquisition among children? Please, teachers, be mindful po, no? Kapag may mga nakikita kayong word dyan na incorrect, not, ganyan, ha? Magbasa ng mabuti, minsan yan ang mga nakakaduling. So, A, language acquisition device assume that people are born with innate ability to acquire language. B, Chomsky explained in his model that children acquired language solely through exposure. Letter C, LAD, or the language acquisition device, claims that certain linguistic structures must already be imprinted on the child's mind at birth. And letter D, among those who work on these are Crystal and Fiji. What is your answer? Okay, titignan nyo lang dyan kung ano yung incorrect about sa LAD or sa language acquisition. Ano nga ba ang language acquisition? So this one, it involves structures, rules, and representations. So it is the process by which humans acquire the ability to comprehend, basahin ko na lang, and produce a language, either as their first or second or third language. But here, ang tinatanong is incorrect. Okay, what is your answer? Isigaw mo na. Okay, the answer here is letter B. Bakit? Kasi ang sinasabi ni Chomsky po, naniniwala si Chomsky na yung rules of language acquisition are innate sila or inborn. And it is strengthened naturally as kapag yung tao nag-grow at nagde-develop. At yun lamang po. Let's move to number 8. Okay, next. In Grace Goodel's reading skills ladder, which of the following takes the last step? Okay, what is your answer? A, basic sight words. B, reading from the internet. C, using phonetic analysis. D, using contextual clues. Kabisado na ba yan? So, may 16 po yan. Yung skills ladder na yan. At ano yung step doon? Ano yung last step? Okay, basahin ko na lang sa inyo. Kindly tignan nyo po sa Google Drive para mas maganda na nakikita ninyo. Okay, so meron tayong 16 na reading skills ladder. Kindly screenshot na lang or kaya dun nga po sa notebook po sa Google Drive. Tignan nyo na mabuti. What is your answer? Okay, ano yung last step doon? What is your answer? Isigaw mo na. Okay, the answer is letter B. Reading from the internet po. Okay, ano ba itong Grace Goodell Reading Skills Ladder? So, ito yung pag-i-start ng pagbabasa natin. Again, ito yung pag-i-start ng pagbabasa natin. Di ba una, mag-i-start tayo sa basic sight words. Pangalawa, yung phonetic analysis, yung mga tunog-tunog, then i-blend natin sila. And then, dun na papasok yung structural analysis, yung mga prefixes, suffixes, like that. Then, susunod yung mga context clues. Yung, di ba, may explanation, may example, synonym, antonym, cause and effect, like that. So, again, the answer, yung pinaka-last step po dun is letter B. Nakuha ba ang tamang sagot? At dahil dyan, papasa na. At yun lamang po. Thank you po. Ma'am, what if po pasmado kamay? Kasi ganun po ako kinakabahan kasi baka mamarkahan yung papel eh. Bawal daw po yata magdala ng panyo sa mismong exam. Hi teachers! Hi future LPDs! Kumusta? Okay, pwede naman po kayo magdala ng panyo. Mas okay din magdala kayo ng polvo. Kaso nga lang, depende po yan sa proctor ninyo. Kasi ako ganun din. Nagkataon, ako naman, okay naman po yung proctor namin. Pwede pong gumamit ng panyo. Yes po, bawal pong madumihan yung scantron, pero yung may mga tanong, choices, yung questionnaire, pwede nyo pong madumihan yun. Mas okay na magdala na kayo at mag-ask na lang kayo kapag nandun na po kayo sa room ninyo. And here's another topic that you should know before taking the board exam. By the way, teachers, ang dami kung gustong sagutin talaga. Pero yan, unti-untiin natin. May mga topic din na gusto akong i-share sa inyo. Kaso tapusin na muna natin itong boosters. Itong mga topic na mararasyo. So, sa lahat po ng mga nagtatanong about ranking, mga requirements, about tutor, teaching strategy, yung mga topic pa sa ibang let review, ayan, unti-untiin natin yan.
Pero kung hindi kayo makapaghintay, mag-search kayo. Char! Okay, let's read number 9. Which of the following shall receive the highest priority according to Abraham Maslow models on humanistic needs? A. Sleep. B. Security. C. Prestige. D. Clear relationships. What is your answer? Okay, Abraham Maslow to. Hierarchy of needs. What is your answer? Okay, may mnemonics dito. P, S, less. P for physiological. S for safety. Yung sa less, yung L for love and belongingness. And letter E, esteem. And letter S, self-actualization. Yung pinakahuli is self-actualization. Okay, pag sinabi natin physiology or physiological, dyan yung mga basic needs natin, yung unang kailangan natin to survive. Okay po ba? Like for example, food, shelter, reproduction. Siyempre kailangan ng sex. Reproduction. And letter S, safety. Siyempre nandun na yung mga basic needs mo. Kailangan mo naman maramdaman na ligtas ka. Safe ka. Andyan yung properties mo. Employment. You feel na stable. Ganun. And letter L, love and belongingness. Diyan yung papasok yung relationship mo. And number 4, or yung letter E, yung esteem. Diyan papasok yung respect, status, recognition. So, meron din po akong explanation about dyan. Hanapin nyo na lang po sa playlist. And number 5, yung highest, yung self-actualization. Yung best version of oneself. Okay, what is your answer? A, B, C, or D? Ano yung highest priority mo dyan? Okay, the answer is letter A, sleep. Eh, kung kulang ka sa tulog, sign na to, matulog ka na. Charis lang. I mean, magpahinga rin. And now, wala nang pahinga-pahinga. Let's move to number 10. Okay, the parts of human personality in which instinct and primary processes manifest. A, id, B, ego, C, superego, D, conscience. Okay, kay Freud ito. So, this one is psychoanalytic theory. Psychoanalytic theory. Kay Freud. So, yung diba tinatawag nila Sigmund Freud, Simon Freud, bahala kayo dyan. Depende yan sa school natin, depende yan sa professor natin. Char! So, may mga personality components tayo. At yung keywords ay, pag sinabi nating id, dyan papasok yung pleasure, instinct, yung want, basta yung gusto mo lang. Your pleasure, masusunod. Inuuna mo yung wants mo, yung pleasure mo. At yung ego naman, that is the reality, the action, the decision maker. At yung superego naman, yan yung moral and conscience mo. So, ibig sabihin si id, eto si superego. Eto yung pleasure yung gusto mo. Eto naman yung moral conscience mo. At eto naman si ego mo, yung gitna, siya yung magde-decide kung sino susundin niya. Si id ba o si superego? Oh, di ba? Ang decision maker natin si ego, tandaan. And letter D, conscience, parehas lang yan, pasok yan kay letter C. Kung mapapansin nyo sa choices, pasok yun sa isang word. Like for example, yung conscience, pasok na yan sa superego. Kaya talagang marunong kayo mag-understand ng mga choices. Mag-eliminate, ito, under na ito nito. General na, ganun. So, may narinig kayo sa akin kanina ng word na instinct. So, kanino siya papasok? What is your answer? A, B, C, or D? Yung instinct ang nauuna. Yung pleasure ang nauuna. What is your answer? Isigaw mo na. Antok na ako. Gusto ko na matulog. Time check, 2:00 na. Sagutin nyo na ng tama. I-perfect nyo na. Okay, the answer is letter A, id. Kasi yung instinct, pleasure, yung want ang inuuna, that is id. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Na-perfect ba ang 1 to 10 ng part 1 boosters? At dahil dyan, magtatap. Yung mga iba niyong tanong, masasagot yan dito sa boosters. Like for example, the assessment, favorite ko yan, hinihintay ko yung mean, median, percentile. I love that. So, at yun lamang po. Thank you po. Good night.